So, purihin ng Panginoon. Praise God. At nagkaroon ng kadagumpayan yung inyong lakad pala kanina, Nay. So, ang buti ng Panginoon. Kita niyo naman po, di ba? So, ako rin ay talagang papuri pa sa salamat sa Panginoon dahil binigyan na naman ako ng Panginoon ng a new journey sa aking buhay. So, karagdagang taon na pinahintulot niya. Of course, kasi yun talaga ay privilege na tayo ay gamitin ng Panginoon sa kanyang ubasan. At tayo talagang hindi naman natin kakayanin. But praise God, meron tayong Panginoon na handang sumaklolo, handang tumulong, kahit na anong sigalot ng ating mga buhay ay ang Panginoon ang ating kasama. So, napakabuti ng Panginoon at tunay at talagang ako'y privilege na binigyan na naman talagang hindi nung inaakala ko anong mga 20s pa lang ako mga 20s ay hindi ko akalain na aabot ako sa ganitong edad. So purihin ng Panginoon sa kanyang biyaya ng buhay para sa akin. So ngayon total kaya ako nag-live na lang para at least kung merong gustong makapakarinig kahit na saan mang lugar, yung mga ibang patuloy na tutulong at sasama sa atin. So, sa'yo boy, kumusta yung mga lakad? November 5 pa. November 5 pa. So, patuloy nating ipanalangin yan. At ang Diyos ang tutugon sa iyong mga panalangin. Basta tuloy lang tayo. At ang Panginoon ang isang patuloy na mag-aano sa atin, magdedirect ng ating mga lakarin, ng ating mga naisin. Kasi si Lord naman talaga ultimately ang siyang kikilos at gagalaw. Ngayon po, ngayong gabi, tayo ay dadako po sa 2 Timothy. 2 Timothy chapter 3. So, makibukas po tayo sa 2 Timothy chapter 3. Nakita na ba natin? So, ang sabi po dito, ito po ay sulat po ni Apostle Paul kay Timothy na ito po ay talagang sa ating buhay ngayon ay ating nararanasan. Ang title nga po dito, ano ang nakalagay, boy? Chapter 3. Ang mga huling araw. So, timely, very timely naman ang ating pag-uusapan ngayon at talagang kahit kailan ang salita ng Panginoon ay laging akma yan sa ating mga buhay. So, related at konektado po ang salita ng Panginoon palagi sa ating mga buhay. Kaya nga, ating pagbulay-bulayan nitong chapter 3 na mabilis at tingnan natin kung ano ang turo ni Paul at tunay na laman ng mensahe niya ngayon at patuloy samahan tayo ng manalangin ng saglit. Amang Diyos na dakila at makapangyarihan, Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Lord God. Indeed, O Father, it's a privilege, O Father God, na kami makapagbulay, makapag-aral, O Lord God, ng iyong mga salita, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, ang iyong banal at makapangyarihang Espiritu, Lord God, na isang patuloy na kumatagpo at kumausap sa bawat isa po sa amin. Turo mo, Lord God, ang mga kataga, ang mga text, Lord God, yung context, true context, Lord God, ng iyong salita, ng lubos naming maunawaan ito at may sagawa namin, may apply namin sa aming mga buhay. Lord God, Ama, patuloy, papuri, pasasalamat at pagsamba, sa naming ibinabalik sa inyo. Sa iyong papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ngayon po, sabi nga sa title, ang mga huling araw. So, kung inyo pong titignan at this is sabihin na lang natin na talagang nasa ano po tayo on last days na ba ibig sabihin sa English is last days po, pero pinamagatan ko po itong chapter 3 na ito na coping in troubled times. Kasi ano ang meron dito ngayon sa mga huling araw? Ano ang mga napapansin nyo? Mga nararanasan natin? Ano-ano yung mga yan? Diba? So,
hindi po biro ang ating panahon ngayon. Hindi po talaga siya madali, di ba? Pero sabi nga, paano tayo ngayon mabubuhay dito sa mga huling araw? Ibig sabihin, coping in troubled times, paano tayo mabubuhay ng tapat sa panahon po ng kaguluhan? Itong huling araw po na ito, or the last days, ibig sabihin, mahirap po ang panahon natin. Ibig sabihin, kahit saan ka tumingin, kahit sa mapa-social media, sa ating mga paligid, sa mga bawat balita na ating napapakinggan, di ba? Makikita natin yung gulo, di ba? Nakikita natin yung mga kasinungalingan na naririnig natin. Makikita natin, at ito ang pinakamatindi, makikita natin yung paglayo po ng tao sa Panginoong Hesus. Diba? Mararanasan yan at nararanasan po ng bawat isa sa atin yan. Nasaan na tayo ngayon? Lumalayo ba tayo sa Panginoon? Or ano? Ano bang nangyayari? Ngayon, ito po ngayon, timely po ito ngayon. Ang tanong, paano tayo ngayon mananatili ng tapat kay Kristo sa ganito pong panahon? Atin po itong aralin ngayon. Kasi, alam nyo po, itong text na ito, hang mga huli, sabi nga ni Paul, tandaan mo, sabi niya, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw. At ito, kaya sumulat si Apostle Paul, ito po ay primary concern ni Paul kay Timothy. Ibig sabihin, dito po, binigyan ni Apostle Paul ng babala si Timothy tungkol sa mga dito sa huling araw or the last days. O ibig sabihin yung perilous time. Ibig sabihin, mahirap po yung panahon natin ngayon, mapanganib, di ba? Marahas, sobrang rahas. So ibig sabihin, at puno po ng tukso, puno ng kasamaan, puno ng pagtalikod sa katotohanan. Ito po ngayon yung ating nararanasan ngayong panahon. At hindi po yan lingid, kitang-kita at nararanasan po natin sa bawat buhay natin. Ngayon, sabi nga ni Paul kay Timothy, dapat binalaan niya po si Timothy dito. Kaya nga sabi niya, sa halip po na matakot si Timothy, kumbaga in-encourage niya in-encourage si Paul si Timothy na tayo'y patuloy na tumayo para kay Jesus lamang, di ba? Dahil sa kanya po yung lakas natin at yung katiyakan na kay Kristo lamang po, di ba po? Hindi po sinulatan niya si Timothy dito tungkol sa huling araw, hindi para siya para siya ay takutin. Kumbaga, ipinapakita ni Paul kay Timothy yung realidad ng buhay natin ngayon. Ibig sabihin, kung ano yung nangyayari sa kanila that time, nung panahon ni Timothy at ni Paul, ngayon din ganito po, di ba? Wala pong pinagkaiba. So ngayon, ang sabi ni Paul dito, sinulatan niya, kumbaga, hindi para siya takutin si Timothy, kundi para siya ay, ihanda tayo. Ganun din po tayong mananampalataya. Like Timothy, ihanda siya na tunay na mamuhay po tayo ng matatag at tapat sa gitna po ng kaguluhan na nangyayari. Di ba? Magulo ang buhay natin. Gaya po ni Timothy, tinatawag din po tayong mamuhay ng tapat sa panahon po ng tukso, sa panahon po ng kasinungalingan, at sa mga spiritual po nating kinalalagyan na panganib. Di ba? May panganib po, kaibigan, kapatid. So ngayon, ano tong mga ito? Sabi niya nga sa verse 1 to 5, di ba? Magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim at sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob at hindi maka-Diyos. Ibig sabihin, yan yung perilous times. Talaga, yan yung root of trouble natin ngayon. Kasi nga, talagang nabubuhay po tayo sa kasinungalingan. Root of trouble. Ano ba yan? Sabi nga niya, but know this, that this in the last days, perilous times will come. So, ibig sabihin, yung reality natin ngayon, this last days, ay, anong sabi ni Paul? Alamin mo ito. Sabi ni Paul kay Timothy. Sabi niya, ibig sabihin, dapat tayong maging mulat at handa sa ating buhay na kinalalagyan. Ibig sabihin, ang buhay po natin ngayon, Kristiyano,
ay hindi po ligtas, di ba? Hindi po tayo ligtas. Hindi laging madali yung buhay natin. Yes, totoo. Kasi nga, ang last days po ay panahon po na dumating si Jesus Christ hanggang sa kanyang pagbabalik. Yan po yung stage natin ngayon. Kaya nga tayo nabubuhay po sa huling araw. Di ba? Mahirap. Walang madali sa buhay natin ngayon. Yan yung nangyayari sa atin ngayon. So kaya ngayon, dapat sabi nga ni Paul, tayo, mga mananampalataya, dapat hindi po tayo magugulat doon sa kaguluhan na nangyayari. Dahil sinabi na ni Jesus mismo, in this world, you have trouble. Di ba? You will have trouble, sabi ni Jesus. But take heart, sabi niya. Ibig sabihin, I have overcome the world. Sabi ni Jesus yun, napagtagumpayan ko na ang mundo. Sabi niya yan sa John 16:33. So ngayon, may katiyakan. Si Kristo ang ating katiyakan kahit po sa magulong panahon. Kaya wala tayong ibang gagawin kundi kumapit po sa ating Panginoong Jesus. Wala po tayong ibang gagawin. Kasi nga, meron pong trouble. Ano yung nature ng trouble natin ngayon? Yung mapanganib na panahon. Di ba? Hindi lang ito basta gera. Di ba? Hindi lang ito sa ating mga kasakitan na nararanasan. Hindi lang po ito sa problema ng ekonomiya ng ating bansa. Kundi, ang pinaka-problema at ugat ng ating trouble ngayon sa buhay ay ito. Yung puso po natin na lumalayo sa Diyos. Kaya nga si Paul, alalang-alala kay Timothy. Di ba? Totoo ito sa ating panahon ngayon. Maraming tao ang mas umiibig. Kanino? Sa ating mga sarili. Di ba? Mas inuuna pa nga natin sarili natin. Di ba? Maraming umiibig sa pera. Di ba? Maraming umiibig sa kalayawan kaysa sa Diyos. Ito po ang reality natin ngayon sa ating buhay. Kaya nga, meron tatlong ugat po ng kasamaan dito ngayon sa atin. Titignan natin ngayon. Ano yon? Yung ugat ng ating mga paglayo sa Panginoon, ito yon, yung pag-ibig natin sa ating sarili. Unang-una yan. Kasi nga, tayo po, hindi maiwasan. May time, di ba? Ang sarili natin, yung magiging sentro. Ang nagiging sentro ng buhay natin, hindi na si Kristo. Amen? Totoo yan. Pero sabi nga ni Jesus, if anyone would come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Sundin natin si Panginoon. Di ba? Sabi yan sa Luke 9:23. Ayan yung una, yung pag-ibig natin sa sarili. Kaya nga, yan yung nature natin ngayon. Di ba po? So, pangalawa, ano yung problema natin ngayon na trouble? Yung pag-ibig sa pera. Ngayon, ang daming sangkot sa katiwalian sa ating gobyerno. Hindi lang po sa atin, siguro sa ating mga tahanan. Unang-una, yung napapabalita sa ating gobyerno. Kasi lahat sila may pag-ibig na po sa pera. Di ba? Halatang halata. So, mga balita ngayon, walang ibang laman. Ang ating mga news feed ngayon, kundi pera, puro katiwalian. Maraming tao nagiging alipin po kasi sa material na bagay. Di ba? Gusto nila, hindi mawala sa kanila yung mga comfort nila, yung mga convenient nila, yung mga nabibili nila kahit anong gusto nila. Di ba? Yun na po yung ayaw nilang mawala sa kanilang buhay ngayon. May pag-ibig na sila sa pera. Kaya nga sabi ni Jesus, you cannot serve God. You cannot serve both God and money. Kaya wala tayong magagawa. Sabi yan sa Matthew 6:24. Pero ang dapat lang natin, mamili po tayo doon. Ang dapat natin pagsilbihan ay ang ating Panginoon, di ba? Amen? Huwag po yung pera. Pangatlo pong nature ng trouble natin ngayon sa buhay, yung pag-ibig natin sa ating mga kalayawan. Ibig sabihin, yung mga kasiyahan natin. Di ba? Ang kasiyahan, ang naging Diyos po ng mga tao ngayon. Kumbaga, ang problema at ugat natin ngayon, may kasiyahan tayong naranasan. Yes. Pero yun na po yung gusto nilang laging maranasan. Di ba po? Yun yung trouble natin sa buhay. Maraming tuwang-tuwa sa kagalakan na matagpuan nila yon, pero hindi nila alam yung tunay na
kalayawan o kasiyahan natin ay ang ating Panginoon, di ba? Sabi nga po, in your presence is fullness of joy. Di ba? Kay Lord, may fullness of joy. Kay Jesus, may fullness of joy. Di ba? Sabi yan sa Psalm 16:11. Di ba? There's a fullness of joy sa Panginoon. Kasiyahan ng tao ngayon eh. Di ba? Hinahanap nila sa mga material na bagay. Pero sabi nga dito, in your presence, there is fullness of joy. Wala pong makakapag-feel ng emptiness natin kundi si Panginoon, kundi si Lord, kundi si Jesus. Siya lamang po. Kaya nga kapag si Kristo ang laman ng ating puso, ang pag-ibig natin ay nagiging tama. Di ba? Hindi makasarili, hindi sakim at hindi makalaman. So kaya nga, alamin natin kung saan po tayo nagkakaproblema. Yung nature natin ng trouble sa ating mga sarili pa lamang, meron na po. So ngayon, paano natin mako-cope up yun? Kay Kristo lamang. Siya po ang maging laman ng ating puso. Sa verse 5, ito naman, tignan naman natin. A form of godliness without power. Ibig sabihin, pinapakita nilang maka-Diyos sila. Pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga taong ganito. So ngayon, pinaiiwas ni Paul si Timothy sa mga ganong tao. Di ba? Sabi ni Paul, may mga taong mukhang religyoso, pero walang kapangyarihan or walang kapangyarihan sa kanila yung kabanalan. Ibig sabihin, pwedeng maayos sa labas, nagsisimba, yes, naglilingkod, pero walang tunay na relasyon kay Jesus. Yun po yung mahirap. Di ba? Ang tunay na kabanalan ay hindi galing po sa reliyon. Di ba? Sabi nga, minsan, pag nag-share tayo, di ba po, hindi ko babaguhin yung reliyon mo. Gusto mo, dagdagan ko pa. Sabi nga, pero, ang pinaka-importante, yung relasyon natin sa ating Panginoong Yesus. Wala pong iba. So, ang tunay na kabanalan na hindi galing sa reliyon, kundi sa relasyon natin sa ating Panginoon. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, di ba? If anyone is in Christ, he is new creation. Kaya nga, kapag si Kristo ang sentro ng ating buhay, ang pananampalataya ay totoo, ay may kapangyarihan. Amen? So, tingnan po natin, paano nakakapag-trouble to sa ating mga buhay. Kaya nga, in perilous times, dapat tignan natin ngayon. Sa 6-9, sabi diyan, may mga ilan sa kanilang gumagawa ng paraan para makapasok sa mga tahanan at manloloko ng mga babaeng mahihina ang loob, nalulong na sa kasalanan at alipin ng sari-saring pagnanasa. Nais laging matuto ng mga babaeng ito, pero hindi nila maunawaan ang katotohanan kailanman. So ito, nakakatakot po ito. Ito, tayong mga mananampalataya, meron tayong gabay eh. Pero paano ito? Yung spread of trouble. Ito yung nakakatakot ngayon sa perilous times natin ngayon. They are kind who worm their way into homes. Sabi ni Paul dito sa kumakalat ang kasamaan sa pamamagitan ng mga taong nagkukunwaring maka-Diyos. So, mag-ingat po tayo. Ang mga maling guro ay ginagamit ang reliyon para sa pansarsariling interes. Kaya nga kaibigan kapatid, di ba? Sabi nga, sila'y laging nag-aaral, ngunit hindi kailanman nakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Di ba? Madaling maging matalino sa Biblia pero hindi sumusunod kay Kristo. Yun po yung mahirap sa atin. So, tingnan po natin. Kaya nga, sabi po, ang tunay na karunungan ay hindi lang pag-alam dun sa tama, kundi pagsunod kay Jesus na siya ang tunay na katotohanan. Amen? Sabi po yan, kasi nga si Jesus lang po I am the way, the truth, and the life. Walang iba. Walang ibang daan, kundi ang ating Panginoong Jesus dito sa ating troubled times na kinararanasan. Diba? Kaya nga, hindi lahat po ng mukhang espiritual. Tingnan po natin. Hindi po lahat ng mukhang espiritual ay totoo. Ngayon, sukatin ang lahat sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa karakter ni Kristo. Kaya ako nakikita sa atin ang karakter ni Christ. Diba po? Ano ba yung dapat makita sa atin?
Kapag meron po tayong Panginoon, Jesus sa ating buhay, ibig sabihin, meron po tayong kababaang loob. Marunong tayong mapagpakumbaba, di ba? Meron po tayong kabanalan, meron tayong pag-ibig, di ba? Kaya huwag po tayo magpalinlang sa gawa ng kaaway. Kaya nga may nag-spread ng kasamaan, di ba? Spreading the trouble. Ibig sabihin yan yung mga mapang-akit na nakikita natin, di ba po? So ngayon, kung meron tayong may nature of trouble, ngayon, paano natin ngayon maka-overcome? Tinuruan din ni Paul si Timothy dito na paano natin ito ma-overcome, mapapagtagumpayan yung mga pagsubok or mga trouble na ito sa buhay natin. Sa verse 10, tignan niyo po. Mga bilin ni Paul kay Timothy. Ngunit ikaw, Timoteo, di ba? Alam mo ang lahat ang itinuturo mo. Ang aking pamumuhay, layunin, pananampalataya, pagtsatsaga, pag-ibig at pagtitiis. Sabi niya sa verse 11, alam mo rin ang mga dinanas kong pag-uusig at paghihirap, katulad ng mga nangyayari sa akin sa Antioch, sa Iconium at Lystra. Ngunit iniligtas ako ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Di ba? So titingnan natin, overcoming that trouble. Sabi ni Paul, but you have carefully followed my teaching, a way of life, purpose, faith and patience, love and endurance. Ngayon, sinabi na ni Paul kay Timothy, di ba? Ano yung example na sinasabi ni Paul dito kay Timothy? Ipinakita po ni Paul kay Timothy ang totoong pamumuhay, di ba? Di ba? Ng isang lingkod ni Kristo. Di ba? Hindi lang po siya nagturo. Si Paul kasi hindi lang siya nagturo ng salita. Ipinamuhay niya ito. In-express niya. Di ba? Parang idinemo niya kay Paul yung mga nangyayari sa kanya. Kumbaga, di ba? Meron pa nga doon, di ba? Si Paul ay hindi po, sinabi nga na si Paul ay hindi rin kumbaga, naghanap buhay pa siya during ministry, di ba? Hindi po siya naging pabigat. Kumbaga, di ba? Ang ating mga pastors, di ba? Ganyan po sila eh. Ganyan ko sila nakikita. Yung mga pastors natin, hindi man lang minsan yan humingi unless na bigyan mo talaga. Di ba? Nagsisikap po sila na makaahon sa buhay. Ganyan yung ating mga pastors dito, di ba? Amen? Di ba? Nakita natin sila kung paano sila lumaban ng patas, lumaban ng totoo, walang naargabyado, di ba? Ganyan yung mga pastors natin. Ganyan si Paul, di ba? Naranasan niya po yung pag-uusig, naranasan niya yung paghihirap, pero nanatili siyang tapat kay Jesus, di ba? Amen? Sabi nga, all who desire to live in godly in Christ, Jesus will suffer persecution. Sabi sa verse 12. Kaya nga, ang tunay po na pananampalataya ay sinusubok. Nasubok na po ba tayo? Madalas po tayo subukin ng ating pananampalataya. Pero sabi nga, ang pagsunod kay Jesus ay may kasamang pagtitiis. Kasama na po yan, kalakip na po yan. Na anumang pagsubok ang ating maranasan, anuman yung kailangan nating pagdaanan, it's given, it's default na po. Kasi kasama natin si Jesus. Yung mga kabigatan natin, mapapagaan po ni Jesus. Pagkagaanin niya, ultimately, bubuhatin niya tayo. Amen? Di ba? So, ang pagsunod po kay Kristo ay may kasama pong pagtitiis. Ano po ba tayo? Agree po ba tayo? Amen? So, sabi nga, sapat ang aking biyaya sa iyo. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So, kahit tayo, kaibigan, kapatid, tandaan niyo po ito. Kapag tayo ay mahina, nandun si Jesus. Kapag sinasabi natin mahina po tayo, nandun si Jesus. Amen? Palalakasin po tayo ng Panginoon, Jesus. Never niya tayong i-give up sa ating mga kalagayan. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Kasi nga sabi ng Panginoon kay Jesus, nung nanalangin po si Paul ng 3 times, Lord, tanggalin mo na yung aking sakit. Sabi niya. Pero ang tugon ng Panginoon sa kanya, anong sabi niya? My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Kaya kung tayo ay mahina, sinasabi natin na hindi natin kaya, Lord, di ko na po kaya. Lord, tulungan mo po ako.
Pag ganun yung heart natin, automatic po, kasama natin ang Panginoon. Ibig sabihin, nakikita po tayo ng ating Panginoon. Amen? Kaya sabi niya, my grace is sufficient for you. Ngayon, dako po tayo. So, yun po alam na natin paano natin ma-overcome ang trouble. Di ba? Gets ba natin? So, sa verse 14 to 17, ano sabi diyan? Ito naman yung foundation in troubled times. Ibig sabihin, ano sabi diyan? Verse 14, ngunit ikaw, sabi niya, magpatuloy ka sa mga bagay na natutunan mo at pinananaligan. Maging sila'y mismo'y manlilinlang. So, ang bigat na ito Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan. Kasi nga, alam nyo ba, di ba? Sabi ko nung nakaraan, yung history po ni Timothy, mula doon sa kanyang lola, yung generational transfer niya, sa kanyang lola Lois, sa kanyang ina na si Eunice, at sa kanya, alam niya, kaya nga sabi ni Paul, mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan. Sabi niya, nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So, tignan natin. Continue, sabi nga, in what you have learned. Sabi ni Paul kay Timothy, continue in what you have learned. The Holy Scriptures are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. So ngayon, meron yung banal na salita na tinutukoy po ni Paul dito kay Timothy. Yun po yung ating pinag-aaralan. Yun po yung ating mga pinagkukunan ng kalakasan. Kasi nga, the Word is our anchor. Ibig sabihin, magpatuloy ka sa mga natutunan mo at narinig mo. Ang salita ng Diyos, ang ating gabay, ultimately, ang ating sandigan, ang ating lakas. Ito ang magtuturo sa atin ng kung paano mananatiling matatag kay Kristo sa gitna ng kaguluhan, ng troubled times. So kaya nga, magpatuloy po tayo. Kung ano man yung mga natututunan natin araw-araw sa ating pag-attend, sa ating mga gawain, sa ating mga Bible studies, sa Sunday worship, sa ating lahat po ng ministry na ating ina-attendan at sinasamahan. Natututo po tayo. Wala pong sayang doon. Di ba po? Yan po ang magtuturo sa atin kung paano tayo manatiling matatag kay Kristo. Sabi nga, heaven and the earth will pass away, but my words will never pass away. Di ba? Kaya nga ang salita ng Panginoon, sobrang makapangyarihan. The sovereign power. Di ba? The sovereign power comes from the Word of God. Di ba? Walang yung sovereign, yung sobrang makapangyarihan ng salita ng Panginoon sa atin. Di ba po? Kaya nga kapag hinayaan nating baguhin tayo ng salita ng Diyos, di ba? Nagiging malinaw yung ating mindsetting. Nagiging malinaw po yung ating direksyon, di ba? Ng ating buhay. Pero dapat, paano? Pag nagiging malinaw yung ating direksyon sa ating buhay, ito po ay palapit po kay Jesus. Yun po yung dapat direksyon natin puntahan. Palapit po kay Jesus, hindi po sa mundo. Di ba? Yung iba sa mundo na napupunta. Di ba? So, ipanalangin po natin sila. Atin po silang i-reach out, atin po silang ating patuloy na ipanalangin. Bawat kamag-anakan po natin. Kasi nga, bawat nilikha, meron po yan kaugnay na kamag-anak natin. Di ba? Lahat tayo may kamag-anak. Lahat po tayo merong connection. Kaya po tayo sinilang, may connection po tayo. Kaya wala po tayong ibang gagawin, kundi dapat palapit po tayo kay Jesus, hindi po palayo. Wag po tayo sa mundo umayon. Ibig sabihin lang po dito ni Paul. So, meron pong salita ng Panginoon which is our anchor. Umangkla po tayo sa salita ng Diyos na makapangyarihan. Pangalawa, ano pang makikita dyan? The power and purpose of God's Word. Ibig sabihin, ang buong kasulatan ay kinasihan po ng Diyos. Ganun siya, di ba? Buhay ito.
totoo at makapangyarihan. Kaya nga, yung kapangyarihan or the power and the purpose of God's Word sa atin, ibinigay ito sa atin upang ituro po tayo kung ano ang tama. Di ba? Upang ibinigay ito upang ipakita kung saan tayo nagkakamali. Di ba? Kung walang Word of God, wala pong magtitwist sa atin na tayo ay mali. Di ba? Walang magtuturo po sa atin na kung tayo ay kumaliwa na, sumaliwa na. Di ba? Di ba po? Kaya nga ibinigay at kinasihan ng Panginoong Hesus ang salita o ng Word of God, yung power ng Word of God, upang itama yung ating mga bawat lakad, bawat hakbang. Di ba? Ibinigay din ang salita ng Panginoon na may kapangyarihan upang sanayin tayo sa matuwid na pamumuhay. Kaya ganun po ka-powerful ang Word of God sa atin. Meron power and purpose po sa atin. Di ba? Kaya nga, sa bawat isa po sa atin, lahat ng ito po ay may layunin upang tayo ay maging handa. Di ba? Saan? Sa bawat mabuting gawa natin. Di ba? Once na tayo kinasihan ng ganito, tinuro tayo sa tama, ipinakita na tayo mali, itinutuwid at tinatama tayo sa mga lakad, ay tunay naman, meron pong bunga. Di ba? Kaya nga sabi, upang tayo maging handa sa mabubuting gawa. Amen? So, ang salita ng Diyos ay hindi lang para ating kabisaduhin, kundi para ito'y sundin isa buhay natin sa liwanag po ni Kristo. Sabi nga, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Sabi nga yan sa Psalms 119:105. So, tingnan natin, di ba? Napakaganda. At napakayaman. Kala nyo, itong perilous times, may tinuturo po sa atin. Itong pinagdadaanan natin na kahirapan sa ating mga buhay, mga kahirapan na ating mga kinalalagyan at sitwasyon ng ating mga buhay, meron pong Word of God para tayo itama, para tayo ituwid, para tayo sanayin sa matuwid na pamumuhay. Di ba? Lahat tayo may pagkakamali, lahat tayo may pagkukulang, lahat tayo may ginagawang kalokohan. Ngunit kung umangkla tayo at magbasa tayo ng salita ng Panginoon at namnamin natin kung ano yung tinuturo ng Panginoon sa atin, makakatiyak po tayo ng Panginoon natin. Kasi nga, ang word or salita ng Panginoon ay magiging ilaw sa atin at talagang liliwanagan niya yung buhay natin. Di ba? Bibigyan niya ng liwanag ang ating mga landas, ang ating mga daraanan. Di ba, boy? Kaya ikaw, magpatuloy ka. Kasi nga, ang problema natin ngayon ay hindi po biro, mapanganib. Kaya nga, sa kabuuan po ng ating pinag-aralan ngayon, meron po kasi tayong, una nga, dun sa verse 1 to 5, meron po tayong misdirected love. Ibig sabihin, yung misdirected love natin na yon, yun yung mga, ano yon? Diba? Ano may misdirected love kanina na tinutukoy natin? Ito yung mga pag-ibig natin sa ating sarili. Diba? Yung mga pag-ibig sa sarili, pag-ibig sa pera, pag-ibig sa kalayawan. Kaya yun, na misdirected life, love natin, minahal natin yung ating mga sarili, pero dapat, ang turo po sa atin ngayon ni Fall, ngayong gabi, dapat, wag po tayo may misdirected doon sa mga yon. Kumbaga, magkaroon po tayo ng puso, kasi yung puso natin ay madalas umiibig sa ating sarili. Kaya nga dapat umiibig sa sarili, sa pera at sa kalayawan. Pero dapat ang gawin natin ngayon, itutok natin muli sa Panginoong Yesus. Di ba? Papetiks-petiks pa tayo. Di ba? Kayo nay, ang layo pa ng bahay ninyo. Di ba? Sinisikap niyong pumunta dito. So yun. Yun yung talagang may pag-ibig sa Panginoon. So purihin ng Panginoon. Pangalawa, doon sa summary na ating pinag-aralan, meron pong troubled times. Ano yung mga yan? Kasi ang buhay Kristiyano ay may kasamang panganib at hirap. Kaya nga dapat natin gawin ngayon, sa application nating matututunan ngayong gabi, magtiwala lang po tayo sa ating Panginoong Hesus. Di ba po? Patuloy tayo magtiwala lang. Kasi si Kristo ang ating tagumpay. Di ba? So
So, ngayon, pangatlo, dapat mamuhay tayo. We have a faithful living. Matatiling tapat kahit mahirap. Di ba? Ano man ang ating pinagdadaanan, sundin ang halimbawa ni Jesus sa kabanalan at pagtitiis. Magtiis lang po tayo kasi given na po yung paghihirap sa atin, sa ating mananampalataya. And ngayon, lagi ninyong tatandaan, meron pong kapangyarihan ang salita ng Panginoon. The power of Scriptures. Scripture. Ang salita ng Diyos ay buhay at sapat na sa atin. Amen? Amen. Sapat na po ang salita ng Panginoon. Gamitin lang natin to bilang gabay sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At tayo hindi maliligaw. Gamitin lang natin kasi may kapangyarihan ang salita ng Panginoon. Kaya ngayon, sa panahon po ngayon, kung sa ating sarili, kung saan ang ating sarili ay tinitignan natin, inuuna natin, di ba? At pinapahalagan natin, sabi ni Paul, malinaw na malinaw. Sabi niya kay Timothy, magpatuloy ka sa mga natutunan mo. Ano yung mga yon? Nabanggit naman natin kanina, di ba? Yung mga natutunan natin, huwag tayong padala. Di ba? Itong mahirap nga ngayon sa atin, kinalalagyan. Nagpapadala po tayo sa uso. Nagpapadala po tayo sa takot. Di ba? Ano yung mga uso? Di ba? Trending. Di ba? Umaayon tayo. Kumbaga, yan yung trend eh. Yan po yung uso. Sige, bili ako ng ganito, bili mo ko niyan, bili mo ko nun. Di ba? Ganun na tayo ngayon eh. Ngayon, sa iba naman, nagpapadala sa mga takot. Doon sa mga maling turo. Which is, wala po tayong ibang gagawin kundi manalig sa ating Panginoong Hesus. Di ba? Ang matatag na pundasyon po natin ngayon ay hindi po pera, hindi kasikatan o kasiyahan, kundi ang salita ng Diyos at ang buhay ni Kristo sa atin. Dapat yung pundasyon natin, yung salita ng Diyos at yung buhay ni Kristo na nasa atin ngayon. Amen? I-ano natin ngayon? Kumbaga, i-accept natin na si Jesus Christ lang po ang makakapagligtas sa atin in troubled times. Wala pong iba. Huwag po tayong, sabi nga, huwag dun sa uso or dun sa takot. Kundi kay Jesus lang po. Sa salita ng Diyos lamang. Si Jesus ang ating halimbawa po ng katapatan. Amen? Ginawa niya yan. Sa gitna ng kaguluhan. Naranasan niya yung sakit, yung pagtanggi sa kanya, yung pag-uusig. Ngunit, ano ang ginawa ni Jesus para sa atin? Natili po siyang masunurin hanggang saan? Sa krus ng Kalbaryo. Ginawa niya po lahat yun. Kaya pasalamat po tayo sa ating Panginoon. Di ba po? Siya po ay tapat. Di ba? May pag-asa po tayo sa pamagitan po ni Jesus Christ. Kasi nga, sabi nga, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8 po yan. So, kita naman natin, di ba? Si Jesus Christ po talaga, lahat. Wala pong ibang layunin si Jesus Christ. Wala pong ibang layunin din po si Paul dito na i-remind si Paul, paalalahanan, na hindi po tayo nananakot. Hindi po tayo nananakot talaga sa totoo lang. Pero ito yung totoong reality ng ating buhay ngayon na nararanasan. Nasa gitna po tayo. Di ba? Nasa gitna po tayo sa ating conclusion. Di ba? So sa ating conclusion ngayon, nasa gitna man tayo ng kaguluhan, dapat natin gawin ngayon, manatili kay Kristo. Diba? At lagi po nating tatandaan, ang kanyang salita ay sapat. At ang kanyang presensya ay nagbibigay sa atin ng lakas. Diba? So tingnan po natin yan palagi at lagi nating i-remind yung ating sarili. So, ang kanyang katapatan ay ating sandigan hanggang sa wakas. Kaya maging, kung tapat si Jesus sa atin, dapat tayo ay manatili din pong tapat sa ating Panginoong Jesus. So, safe po tayo sa Panginoon. The Lord will rescue us. Sabi nga, the Lord will rescue me from every evil attack and
will bring me safely to His heavenly kingdom. Sabi niya yan sabi po yan ni Paul sa 2 Timothy 4:18. Kaya nga, walang magagawa ang gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Kaya nga, sa panahon po ng kaguluhan, wala po tayong ibang gagawin, kundi manatili tayo kay Kristo at sa Kanyang mga salita, dahil siya lamang po ang ating kapayapaan, ang katotohanan at ang ating tagumpay. So, yun po, purihin ng Panginoon sa Kanyang mga salita. Baka may nais po kayong idagdag or may natutunan kayo na realization. At napakabuti ng ating Panginoon. Ikaw, Boy, may natutunan ka pa, Boy? Every time po basahin ko po